Rosalinda, Rosalinda. Naku Alex, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ngayon ko lang kasi ito naranasan eh. Pero sasang-ayon ka rin naman na mali si Natalia na kinaibigan niya ang matalik na kaibigan ni Fernando Jose. Tama ba? Hi, Alex. Hello, Clarita. Hi rin sa'yo, Natalia. Huhulaan ko. Nalaman mo na. Sinabi ko na sa kanya ang pagtatraidor mo nung lumabas ka kasama si Gerardo. Magpapaliwanag ako sa'yo, Alex. Sinasahing mo lang ang oras mo. Kung talagang mahalagang kaibigan ako sa'yo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Mamili ka. Magiging magkatrabaho pa rin tayo o sasama ka kay Gerardo. At gusto ko mamili ka ngayon din mismo. Hindi naman pwedeng ganyan, Alex. Yun ang gusto ko. Kaya ikaw nang bahala. Ayokong pangambahin ka, Iha. Pero mas lalo pang lumalala ang iyong itsura. Huwag kang mahiyang sabihin yon. Nakikita ko sa salamin ang itsura ko. Kaya pinuntahan kita agad. Nung sandaling nalaman ko na may sakit ka, nagdesisyon akong dalawin ka. Kung ako sa'yo, hahanap na ako ng mas maaasahang tao na tutulungan ka sa lahat ng bagay. Yun na nga ang eksaktong ginawa ko. Pasensya na sa istorbo. Nagdala ko ng maiinom. Georgina, siya ang aking biyanan. Si Senyora Valeria Altamirano. Masaya akong makilala ka, senyora. Anong gusto niyo, tsaa o kape? Ayos na sa akin ang kape. Kung gano'n ay inimbitahan ka rin pala nila, Zoila. Siyempre! Ang bait talaga ni Rosalinda dahil binigyan niya tayo ng tiket, 2 para sa'yo at 2 para sa akin. Ang anak mo ang isasama mo, tama ba ko? Siyempre! Pero dahil wala ka naman pwedeng isama, ako na ang kusang naghanap ng maaaring gumamit ang sobra mong tiket. Aba, ibang klase ka rin pala mag-isip. Parati akong sinasabihan ng aking ina na matalino ko. At talagang pinaniniwalaan mo yon, ha? Magandang umaga. Nasabi sa akin ng kaibigan ko si Florentino na meron daw bakante rito na paupahang bahay. Pwede ko bang makita? Para sa akin, sobrang tama lang ang ginawa mong pagharap kay Rosalinda. At nilinaw mo sa kanya na hindi na niya maaaring makita ang kanyang anak kahit kailan. Yun na lang ang maaari kong gawin upang protektahan si Erica. Hindi mo kailangan magkunwari sa akin, Fedra, dahil hindi mo yun ginawa para sa bata. Ginawa mo yun para pahiyain ang iyong pinsan. Noon pa man ay halata ng malaki na talaga ang inggit mo sa kanya. Tama ka. Kung gusto mo talagang malaman, naaminin ko na. Kaya ginawa kong lahat at hindi ako tumigil hanggat hindi ako pinapakasalan ng anak mo. At tignan mo ako. Nasa sinapupunan ko na ang anak niya ngayon. Hindi na nakakagulat para sa akin na pinili ni Rosalinda na ibandera ang kanyang katawan sa isang sikat na teatro. Simula pa lamang alam kong isa na siyang babaeng pakawala. At hindi ako nagkamali. Sangayon ako sa sinabi mo. Mabuti na lang talaga. Naintindihan na ni Fernando Jose na ang babaeng inaakala niyang walang kahit anong kapintasan. Isang karaniwang mang-aawit lang pala. Ang pinakamaganda ron, sa wakas tuluyan na siyang nawalan ng gana. Siguradong darating din ang panahon. Nalalapitan siya ng mga lalaking magbibigay ng alahas at pera. Na ang magiging kapalit ay ang kanyang mga malalambing na haplos at presensya. Na parang isang bayarang babae. Hindi sa pagyayabang, pero ang buhay sa lugar na ito ay talagang napakasaya. Parati kami nagkakaisa rito para kaming isang malaking pamilya. Ay, maraming salamat sa inyo dahil sinamahan niyo ako na makita yung bahay. Magandang umaga. Magandang umaga rin. Iha, siya nga pala ang bagong lilipat sa bahay kung saan dating nakatira si Ginoong Chon. Pero hindi pa naman ako sigurado. Sigurado kung wala ka nang mahahanap na mas maganda pa rito. Masaya ako sa lugar na to. Hindi pa nga pala ako nakakapagpakilala. Ako si Rosalinda. Rosalinda. Alam mo, napakaswerte mo rin. Dahil meron palang nursing training si Georgina. Ang hindi ko lang gusto sa kanya ay ang pagiging masungit niya minsan. Mas maganda yon. Hindi na baling masungit minsan kesa naman sa isang maingay at pakialamerang tulad ni Alcira. Magandang umaga. Magandang umaga rin sa'yo, Iho. Hello, Mama. Kamusta ang umaga mo, mahal ko? Medyo pagod lang ako. Hindi kasi ako masyado nakatulog kagabi. Alam mo, hindi ka dapat masyadong nagbibigay ng oras sa bar. Hindi mo naman kailangang gawin pa yan.
Pasensya na pero mauna na ako mag-almusal sa inyo. Kailangan na ako mamaya sa trabaho. Aakyat na muna ako sa kwarto. Kailangan ko nang magpahinga. Salamat sa pagdalaw. Fernando Jose, kailangan kita makausap ngayon. Gusto kong sa akin manggaling kaysa sa iba dahil baka kung ano-ano pang kwento ang marinig mo. Kagabi, nagpunta ako sa presinto upang magbigay ng pahayag sa isang kaso ng pagpatay. Wala naman akong personal na interes kaya kita sinabihang lumipat dito. Pero sigurado kung hindi ka magsisisi. Alalahanin mo lang ang lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Huwag mong alalahanin yon. Pagkatapos ko marinig ang sinabi mo, hindi na ako nagkaroon ng kahit anong pangamba. At isa pa, kung mabuting kaibigan ka ni Lolo Florentino, tinuturing na rin kitang kaibigan ko. Oo nga pala, dito kami nakatira ng mama ko kaya magsabi ka lang kung kailangan mo ng tulong. Maraming salamat sa inyong kabaitan. Kung hindi mo mamasamain, kailangan ko nang umalis. Kung nag-aalala kang mawawalan ka ng trabaho, hindi mangyayari yon. Pareho kayong mananatili rito. Sinisiguro ko sa iyo na wala akong balak pang himasukan ng hindi ko trabaho. Ang kailangan ni Fernando Jose ay tuluyan ng imulat ang kanyang mga mata at tantanan na si Rosalinda. Sobrang umasa ako nang pinuntahan ko si Rosalinda. Sa sandaling yon, inakala kong baka kayang itama ng pagkakataon ng lahat ng nangyari kaya kinausap ko siya ng buong puso ko. Gusto ko lang malaman mo na kaya kong ibigay ang lahat ng makakaya ko para mabawi sa iyo ang anak kong si Erica. Pinadala to ng boss ko sa inyo. Hindi nabibili ng kahit na ano ang anak ko. Ako si Agustin Morales. Maaring mapangasa ko at marahil dahil mayaman ako. Pero pinaghirapan ko ang mga nakuha kong ito. Rosalinda